Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon ay isang amplifier ng brand kung titignan nyo, Pro Series. Ayan. So itong amplifier na yan mga boss, bale sa akin yan. Bale personal kong gamit before yan. Yan yung ginagamit kong amplifier nung wala pa akong mga power amplifier. So simula nung nagkaroon ako ng power amplifier mga boss, bale yung amplifier na yan, hindi ko na nagamit, na-stock na. Siguro kung hindi ako nagkakamali, meron ng 4 na taon or 5 taon na nakastock yung amplifier na yan. So, obvious naman mga boss, dito pa lang sa itsura nito ang amplifier. So, naisipan kong buuin to kasi nga, kailangan ko ng isang amplifier para sa Twitter. So, ito yung nakita ko dito sa shop. So, tignan natin kung kaya pang ayusin yan. So, buksan natin mga boss, tignan natin kung kumpleto pa ba yung laman nito. Pero pagkaalam ko itong mainboard nitong amplifier na yan, pati na rin yung kanyang transformer, hindi na yan yung kanyang original. Ayan, so kumpleto pa naman kung titignan natin yung kanyang mga control, nandito lang pala sa loob. Ayan. So yung transformer na yan mga boss, bale hindi na yan yung kanyang transformer na original, bale napalitan na rin yan. Ganun din tong kanyang mainboard. Yung board na yan, bale pang JBC na amplifier. So, hindi na rin yan yung kanyang original na mainboard. So, yung power transistor na gamit dito ay wala na mga boss. Burado na yung number nitong mga power transistor. Siguro sa katagalan na rin. Bale, ang original na lang dito, itong kanyang tong control board. Ayan. So, itong kanyang mainboard, transformer. So, iba na yan mga boss. Ngayon, itong board naman na yan, bale pang power supply na DVD yan na board. Yan bale yung ginamit kong pang supply dito sa tong control nitong amplifier. Ayan. So yung tong control board na yan, bale ginamit kong power supply yung pang DVD. So kung titignan natin mga boss, kumpleto pa naman yung laman nitong amplifier bukod lang dito sa kanyang mga capacitor. So yung main filter capacitor mga boss, ayan, papansin ninyo wala na. So hindi lang ako sigurado mga boss kung ako ba yung kumuha sa mga capacitor nitong amplifier na yan. So hindi ko na rin matandaan kasi matagal na rin na panahon mga boss. Almost 5 years na nakatambay itong amplifier na yan dito sa shop. Pero ganun pa man, kaya naman natin palitan yung mga filter capacitor. So sana hindi na lang malaki yung problema nito para kahit paano maayos pa rin natin. So papasinin natin itong kanyang board, marumi na. Ayan. So siguro mga boss, gagawin natin dito, bale, lilinisin na muna natin itong amplifier. So siguro, papaliguan ko na rin itong kanyang mainboard para kahit papano luminis talaga ng gusto mga boss. So ganun na muna yung gagawin natin dito. So ayan, kung titignan nyo, bale, ilabas ko na muna itong kanyang mainboard. So pinutol natin yung mga wire na connected dito sa mainboard para yun na nga, malinis natin ng gusto yung kanyang mainboard. So titignan natin dito sa likod nito mainboard, ayan, malinis naman. So hindi naman bugbog yung kanyang board, ayan. Sariwa pa naman. So dito lang sa harapan na may problema, medyo makapal na yung alikabok. So kailangan na natin talagang paliguan tong board na yan para luminis kahit papano. Pero bago natin siguro paliguan tong kanyang mainboard mga boss, so check ko lang muna yung mga wire. Ayan. So siguro palitan ko na rin yung mga wire na yan mga boss. Bale, mag-wire na lang tayo ng panibago dito sa amplifier na yan. So para malinis na lang tignan. So ganun na lang siguro gagawin natin mga boss para yun na rin, para masiguro na rin tayo. Kasi matagal na nga itong na-stop. Kaya magpapalit na rin tayo ng wiring. Sa ngayon, bale, lilinisin ko na muna itong amplifier at paliliguan na rin yung mainboard. So, gawin ko lang. So, ayan, kung titignan nyo, bale, tapos ko na mapaliguan itong mainboard. Ayan, kahit papano, luminis naman. So, natanggal yung mga likabok. Ganun din dito sa likod, ayan. Bale, ginamitan ko pala ng blow dry itong board na yan para yun na nga, mabilis
matuyo yung mga pyesa. Ngayon mga boss, dahil tuyo na yan, so pwede na natin lagyan ng capacitor yan. Pero bago yan mga boss, i-check ko lang muna yung mga pyesa nito para sigurado rin tayo kasi nga matagal na naka-stock tong amplifier na yan, baka may problema na yung mga pyesa, lalo na itong mga power transistor. So hindi ko na ipapakita pa yung pag-check dito sa mga pyesa mga boss para madali na tayo. So after kung matest yung mga pyesa na yan, kung okay naman, bale maglalagay na tayo ng mga filter capacitor para matry na natin. So i-check ko lang muna yung mga pyesa mga boss, isa-isa ko na muna check yung mga dapat na i-check, lalo na itong mga power transistor. So i-check ko lang. So base sa pag-check ko sa mga pyesa nitong mainboard na yan, so wala naman ako nakitang problema, lalo na sa mga power transistor, driver, ganun din sa mga resistor. So okay naman mga boss. Ngayon dahil okay naman yung mga pyesa, bale maglalagay na tayo ng mga filter capacitor dyan para matry na natin yung board na yan. So hanap na muna ako ng mga capacitor na pwedeng ilagay natin dyan mga boss. So i-post ko na muna tong video. A few moments later. So ayan mga boss, bale meron na akong nabiling capacitor, ayan, dalawa. So ang presyohan pala nito ay nasa 150 kada isang piraso. Ang value nito ay nasa 63 volts by 10,000 microfarad. So ilalagay ko na lang muna ito mga boss. Hindi ko na bibidyoan pa yung paglagay dito para madali na tayo. Panigurado alam nyo naman din ilagay yan. A few moments later. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale na ilagay ko na yung dalawang filter capacitor dito sa board. Ngayon, after natin may lagay yan, bale susupply na natin yung board na yan para matry na natin tong board or amplifier. Tignan natin kung meron pa bang problema. So, ang gagawin ko mga boss, bale, wiring ko na muna. So, hindi ko na rin ipapakita yung pag-wiring dito para madali na tayo. Medyo busy rin kasi mga boss, kaya minamadali na natin yung ating video. So, i-wiring ko lang mga boss. A few moments later. Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko nang mabuo tong amplifier. So, papansinin nyo mga boss, parang bago na ngayon. Di tulad kanina. Ngayon, nagpa-power on na rin yan. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan mga boss. Ayan, kung titignan nyo, nag-on na tong amplifier. So, papansinin nyo tong loob nito. Ayan. Malinis na rin. Bale, hindi ko pa pala na-try ito na merong speaker mga boss. Bale, pag power on pala yung tinry natin dito, mamaya tatry natin na may speaker. Pero panigurado, lalabas yung tunog yan kasi na-bias ko naman tong amplifier na yan mga boss. Okay naman yung kanyang bias. So mamaya, tatry natin na may speaker. Sa ngayon, papakita ko muna yung supply nitong transformer AC, pati na rin yung kanyang DC. Ayan mga boss, so sukatin natin yung secondary na AC. So AC na muna tayo mga boss, nakaset yung ating tester sa AC. Tignan natin kung ilan ba yung output nitong transformer. So pansinin nyo itong ating tester, ayan. So kung titignan nyo mga boss, meron tayong nasukat na 39 volts AC. So yung secondary output nitong transformer na yan, nasa 39 volts AC. So kung isipin natin mga boss, mas mataas yung supply nito kaysa sa 502 concert na transformer. So yung concert mga boss, pagkalam ko nasa 33 volts lang. So ito nasa 39 volts AC. Ngayon, sukatin naman natin yung kanyang DC volts. So tingnan natin. So wait lang pala mga boss, DC volts pala. Ayan, dapat nakaset yung ating tester sa DC volts. Kasi DC volts yung susukatin natin ngayon. Tingnan natin kung ilan ba. Sa DC volts mga boss, tignan nyo. Ayan. So meron tayong nasukat na, wait lang. Medyo marami yung terminal mga boss. Ayan, di nagkontak yung ating mga test probe. Ayan. So sa DC volts, meron tayong nasukat na 52.7 volts DC. So yung 38 mga boss, umabot ng hanggang 52 volts DC.
Sa negative supply naman, ayan, same lang mga boss, nasa 52.8 sa negative supply, ayan. So, kung nakita nyo mga boss, yung supply nitong amplifier na to sa AC nasa 38 volts ngayon. Sa DC naman, umabot ng 52.7 volts DC. So, mataas na rin kaysa sa 502 concert. Ngayon, sunod naman na gagawin natin mga boss, bale, tatry na natin to sa speaker para marinig nyo kahit papano. So, i-set up ko lang mga boss. So, ayan, kung titignan nyo, bale, nakaset na tong ating amplifier. Bale, yan yung gagamitin natin na speaker, yung dual na yan, na jack hammer. So, lalay lang naman sa volume mga boss. Medyo mataas na rin yung ating mga speaker, baka bumigay kung pipersign natin. So, lalay lang naman para matry lang naman natin. Ngayon, power on. Ayan mga boss, so nag-power on na tong amplifier. Ngayon, hanap lang akong music. Ayan mga boss, so meron na akong nahanap na music na hindi copyright. Ayan, so play na lang natin yan. Pero bago yan mga boss, i-off na muna natin yung bass, mid, treble nitong amplifier. So pinalitan ko rin pala yung mga control na yan. Hindi ko na lang pinakita dito sa video. Yung kanyang bass, mid, treble, pati na rin yung main volume. Play, volume, ayan. So pakinggan nyo mga boss. Yan mga boss, so narinig natin, tumunog naman, kabilaan tong amplifier. Isa pa yung kanyang tunog mga boss, malinis yung kanyang tunog. So base sa pag-check natin dito sa amplifier na to, wala naman totaling problema. So kulang lang ng capacitor. So natandaan ko mga boss, nung time na in-stock ko tong amplifier na to, gumagana naman talaga tong amplifier na yan. Hanggang sa na-stock lang, dala ng yun na nga, nagkaroon ako ng mga power amplifier hanggang sa hindi ko na ginamit. Ngayon mga boss, ayan, nabuhay ulit tong aking Pro Series na amplifier. So meron na akong gagamitin na amplifier para sa aking mga tweeter, ayan. So pasamantala yan na muna yung aking gagamitin na amplifier para sa aking mga tweeter na tig 1,000 watts para sa New Year. So dahil okay na to mga boss, hanggang dito na muna tong ating video. Sa mga hindi pa pala na-subscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.